Isang pinagpalang araw po ngayon ng Lunes, Hulyo 13, taong 2026. Welcome to Hold the Line, Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones, nais pong bahagi. At shoutout lamang po sa naggupit sa atin, ang Boy Bawang Cat. Yan. Ang gospel ngayon ay hinango natin kay San Mateo Kabanata 10, talata 34 hanggang 11, talata 1. Mahaba po ito. Yung hindi kapayapaan kundi tabak, yung pagpasan ng krus, yung gantimpala, at saka yung ang mga sinugo ni Juan Bautista. Una natin pagbulayan. Sabi dito, kapatid, sapagkat naparito ako hindi upang paglabanin, sapagkat naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay siyang kanya ring kasambahay. Parang salungat ito sa turo ng ating Panginoon na ang bunga ng banal na espiritu ay kapayapaan. This time, kapatid, sabi ng ating Panginoon, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkakabahabahagi. Bakit po kaya? Alam nyo kasi, kapatid, pag dumating ang Espiritu Santo sa isang tahanan, sa isang lugar, dala nito ang katotohanan. At pag dala nito ang katotohanan, kahit anong gawin natin, kahit anong baluktot natin, kahit anong tago natin, lalabas ang liwanag, lalabas ang katotohanan. At kaya kung papasok ang Holy Spirit at taglay-taglay ito ng isang tao, magkakaroon talaga ng pagkakabahagi, magkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay, sapagkat hindi pwedeng pagsamahin ang liwanag at ang dilim, hindi pwedeng pagsamahin ang kasamaan at ang kabutihan. Kaya pag dumating ang liwanag, hindi pwedeng sapawan ng kadiliman ng liwanag na ito. Either talunin ng liwanag ang kadiliman o talunin ng kadiliman ng liwanag. Pero naniniwala tayo, walang makakapanaig, walang makakapagtagumpay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya this time, nagbabala ang ating Panginoon. Magkakagulo, magkakaaway-away, magkakabahagi. Ang babae laban sa kanyang biyanang babae, ang ama sa kanyang anak na lalaki. O sa loob ng sambayanan ay magkakabahabahagi. The second point is, ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ihuhuliho natin ito. Babalik po tayo doon sa pangatlo. Yung sabi dito, ang gantimpala. Sabi daw, kung sino daw po ang magpainom man lamang ng isang malamig na tubig sa isang propeta, ito'y kanyang pagpapalain. Ito po'y magandang paalala sa sino mang tao na naggagaapay o umaalalay o tumatanggap sa isang manggagawa ng ating Panginoon ay nakatitiyak na pagpapalain ng ating Panginoon. Yung mga preacher, yung mga pare, yung mga ministro, mga imam, pag ito'y dumayo sa inyong tahanan, sa inyong lugar, pag ito'y inyong in-entertain, sabi nga dito, kapatid, mapainom nyo lamang ng isang malamig na tubig, ay may pagpapalang inialalaan sa atin ng Panginoon. Kaya, kapatid, huwag tayong titigil na umalalay, gumabay sa mga manggagawa ng ating Panginoon. That's the second point of the gospel. And then the third point of the gospel, sabi dito, matapos tagubilinan ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang ating Panginoon ay hindi na natili sa sarili niyang lugar. Ang ating Panginoon ay hindi na natili sa kanyang sariling pamilya. Umalis ang ating Panginoon sa kanyang comfort zone. Umalis ang ating Panginoon sa Jerusalem. Nagtungo siya sa Judea, nagtungo siya sa Samaria, at nagtungo siya hanggang sa dulo ng mundo. Ito po yung 4 na stage o 4 na lugar na dapat natin paghayuan. The first, sabi doon sa Gawa 1:8, gagawin ko kayong mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. What's the Jerusalem of your life? The Jerusalem of your life is your family. Kapatid, dito ka muna humayong. Ito muna dapat ang makaranas ng pagpapala, ng biyaya, ng himala, ng patnubay, ng gabay mo, ng presensya mo. Then after mong malapit ang iyong pamilya, kailangan mong umalis, kailangan mong magtungo doon sa iyong kaibigan, the Jerusalem of your life.
sa iyong kapitbahay, sa iyong mga klase, sa iyong mga kabatch, sa loob ng community mo na nakakasakop sa iyo. Kailangan mo silang hayuan. Kailangan mo silang pagsalitaan ng mabuting balita. Upang nang sa ganon, hindi lamang ang pamilya mo ang pagpalain, kung hindi yung mga taong malapit sa iyo. Then the third, ang Samaria ng iyong buhay. Sino itong Samaria ng buhay? Ito yung other community. Ito yung mga ibang lugar na hindi pa nahahayuan ng salita ng Diyos. Kailangan mong pumunta, hindi lamang dito sa Metro Manila. Kailangan pumunta sa Laguna, sa Batangas, sa Cabuyao, sa Tanawan, Batangas, o kumari sa iba't ibang dako ng lugar ng Pilipinas. Para ano? Para hindi lamang makontain ng biyaya at pagpapala ng Diyos, kung hindi ito'y maipalaganap all over the Philippines. And then what's the last? Sa dulo ng mundo. Kaya kung ikaw ay nangangarap pang ibang bansa, pangawakan mo ang kanyang pangako. Lord, sabihin mo, Lord, nais kong mag-serve, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi nais kong ipangaral ang salita mo sa Amerika, sa Japan, sa UAE, gagamitin ka ng Diyos dahil nais mo magpagamit. Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. That's the third point of the gospel. Balikan natin. Una, maglalaban-laban. Dahil ang dala ng Holy Spirit ay katotohanan at hindi pwedeng pagsamahin ng dalawa. Kadiliman at kaliwanagan, kabutihan at kasamaan. The second point, may gantimpala sa mga taong magbibigay ng pagpapala sa mga propeta, sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Then the third, ipalaganap ang mabuting balita. And the fourth point of the gospel, yung bilanggit ko kanina, ang hindi magpasan ng kanyang krus at sumunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. We cannot serve God without the cross. Kaagapay ng paglilingkod sa ating Panginoon ay ang pagpasan ng krus. Tanda mo kapatid, yung krus na yan, hindi yan para pahirapan ka. Kung hindi yan ang magpaalala sa iyo na may isang Kristong nagpasan ng krus, na may isang Kristong nagmakil sa sanlibutan para sa iyo at para sa akin. At hayaan mo kapatid na sa araw na to, hayaan mo tapusin natin ito sa isang kwento. Minsan daw may isang mananampalataya na gustong sumunod sa ating Panginoon. Sabi sa kanya, ganito lang gagawin mo, sa iyong paglalakbay, patungo doon sa kabilang ibayo. Dalin mo ang krus mo na may kasiyahan at kabutihan kang gagawin. Kaya nga lang habang pasan-pasan nitong mananampalataya ito ang krus na to, nagdala siya ng lagari, mandurugas pala ito. In every kanto na pupuntahan niya or every stage, ginagawa niya, nilalagari niya yung ilalim ng krus para gumaan. Sa kanyang paglalakbay, gumagaan yung krus. Ang problema, pagdating pala doon sa kabilang ibayo, merong bangin na nakaambang at kailangan niyang ibalibag yung kanyang krus para maging daan o maging hagdanan papunta sa kabilang ibayo. Dahil nga sinorkat na itong mananampalataya na to, dahil nga minadali niya, nanggulang siya, nilagari niya, hindi umabot ang krus na dala-dala niya. Hindi siya nakarating doon sa kabilang ibayo. Kapatid ko sa pananampalataya, ito yung huling hamon sa atin. Maaring nahihirapan ka, napapagal ka sa pasan-pasan mong krus. Pero gustong ipaalala sa iyo ng Diyos, yung krus na yan ang gagamitin mo para makarating doon sa iyong misyon, doon sa buhay na walang hanggan, kapiling si Kristo. Let's pray. Ni Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa araw na to sa pagpapaalala mo na kailangan namin tumulong sa mga mananampalataya na may ibibigay kang biyaya, na maglalaban-laban ang mga pamilya dahil kailangan manindigan sa tama, kailangan tumayo sa katotohanan. At Lord, bagamat may kaguluhan, alam namin at the end, kayang-kaya namin silang hatakin. Ang mga lumalakad sa kadiliman, kayang lumakad na ngayon sa kaliwanagan. At sa araw po na ito, Lord, gamitin mo kami sa iyong umasan. Sa iyong Judea, sa aming Jerusalem, sa aming Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. At Lord, bigyan mo kami ng kasiyahan sa pagpasa ng aming krus. Itong sabat na langin namin, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang Panginoon. Amen and amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, muli-muli pa rin po. Mula din sa Makati City Police Station, ang SESMO po, Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones, papaalala, sabi, just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye!